Good morning po sa bawat isa, purihin ng Panginoon sa araw na ito na pinagkalog sa atin. Bagamat makulimlim ay ito po ay lubos-lubos at sapat-sapat para sa bawat isa. Kung tayo po ay makapagsama-sama, makapag-ipon, purihin, sambahin ng ating Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sa ating po pag-umpisa, awitin po natin, rejoice in the Lord. Amen? At natin ngayon. Sabi po, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Sapagkat meron po tayong Diyos na siya po ang may kontrol ng lahat at wala namang nangyayari na wala sa kanyang mga siwa. God never moves without purpose or plan. Give thanks to the Lord, though your
natin, anything that cost me nothing. Sabi ng ating Panginoon, mahalin ninyo ako ng inyong buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Sapagkat hindi ko dapat ang ating Panginoon sa tira-tirang pagmamahal. Nais po niya na siya ang pinakahigit sa lahat sa ating buhay. Hindi natin mahandugan ang ating tagapagligtas ng mga bagay na walang halaga sa atin. Amen? Purihin ang Panginoon. This night, let's sing for our last song, Day After Day, Jesus Reigns.
Kalwalhatian, O Diyos. Ito ang iyong
nalulugod. Kung kaya, Lord, tunay kang karapat-dapat sa lahat ng aming mga papuri at pagsamba. Tunay na wala kang katulad, Panginoon. Ikaw ay nag-iisa. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang pinakamalakas, pinakamataas. Walang sino man ang pwedeng humadlang sa lahat ng mga plano mo at kalooban mo, O Diyos. Maging ang mga espiritual na sumasalungat sa iyong kabanalan, maging sila, O Diyos, ay naninigluhod sa iyong harapan at nagpapaalam sa iyo sapagkat walang sino man ang pwedeng humarang sa kalooban mo. Lahat ng bagay, Panginoon, ay dumadaan sa iyong approval, sa iyong pagpayag at pangasiwa, Panginoon. Kaya, O Diyos, napakapalad po namin na kami po ay kasama sa iyong panawagan, kasama sa iyong pagbuhos ng biyaya at habag na siyang kumilos at gumawa sa aming mga buhay. Kung kaya't naranasan namin ang kapanganakang muli, O Diyos, ay dahil sa iyong kabutihan at pagmamahal. Bagamat hindi po kami karapat-dapat, subalit mas pinili mo, O Diyos, na kami ay kahabagan, sa halip na kami ay hatulan, sa halip na kami ay parusahan, sapagkat yun ang karapat-dapat sa amin. Pupurihin kang tunay, Panginoon. Tulungan niyo ng bawat isa sa amin ay maging lubos ang pag-unawa sa kadakilaan mo sa iyong pagliligtas sa amin, na kung saan upang ito ay maganap at maging posible sa aming mga buhay, ay ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, upang siya sa aming kapakanan ay mabuhay ng isang perpektong buhay sa ilalim ng iyong mga utos, at siya ay magdusa, magtiis, at mag-alay ng kanyang buhay sa pagtitibis niya ng kanyang sariling dugo at sa pag-aari niya ng kanyang katawan para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at kabayaran ng aming mga kaparusahan. Purihin ka, Panginoon, ngayon hindi na namin mararanasan ang kabimbal-bimbal at nakakatakot mong galit at kahatulan, sapagkat kami ay nililipat mo na mula sa kamatayan patungo sa buhay, mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa pagkabulag patungo sa mga mata namin na nakakakita ng iyong katotohanan, at mula sa kapangyarihan ng Diablo patungo sa kapangyarihan ng Diyos. Salamat po, Diyos. Ikaw ang nagmulat sa amin, nagbigay ng pandinig sa aming mga tenga at pananaw sa aming mga mata na nagulag ng sanlibutan ito, ng Diyos ng sanlibutan ito, mula sa mga katotohanan ng iyong salita. Salamat po at pinahabagan mo kami, at ngayon, O Diyos, na kami iyong nasumpungan at ikaw ay aming nasumpungan. Ngayon, nandito po kami nagpapatuloy na ilalanin ang lahat ng iyong kabutihan sa aming buhay. Hindi po kami magsasawa na ito'y aalalahanin at babanggitin. O dakilang Diyos, huwag mo punawang loobin na ito'y aming kalimutan. Baliwalain at ipagsawalang bahala katulad ng nangyari sa buhay ng mga Israelita na lumabas mula sa bansa ng Ehipto, na sa maiksing panahon, O Diyos, ay nakakalimutan nila ang iyong kadakilaan sa kanilang mga buhay. Bagkus ang nais mo, ito po ay aming ilagay sa aming puso, sa aming isip, at palagi ang banggitin at ikwento sa aming mga anak, sa aming mga asawa, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kakilala, upang malaman ng lahat kung gaano ka kadakila, kung gaano ka makapangyarihan, kung gaano ka mapagmahal at tapat sa iyong sarili, sa iyong mga salita.
at sa iyong mga hinirang at itiniligtas. Salamat po. Pagpalain mo po ang oras na ito sa aming paglapit sa iyo, bitbit at dala ng iyong mga anak, ang kanilang mga papuri at pasasalamat sa lahat ng iyong mga biyaya, maging ang kanilang mga kabigatan, suliraning problema, karamdaman, O Diyos, ay kanila rin dala sa iyong harapan, at nawa, O Diyos, ito po ay bigyan ninyo ng katugunan sa pamamagitan ng pangaral ng iyong mga salita. Muli, ikaw ay kumilos at marusap sa bawat isa at bigyan ng katugunan ang lahat ng pangangailangan at kagalingan, ang lahat ng karamdaman. Salamat po, ikaw ang patuloy na maitaas at mapuri sa aming pagpapatuloy. Dakilangin po ninyo ang inyong makapangyarihang pangalan sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming lugar dito po sa munting barangay ng Santa Rosa, sa bayan ng Concepcion, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming hindi nadalangin sa dakilang pangalan ng aming tagapagligtas, mananako at Diyos na si Jesus. Amen. Awit Kabanatang 29, Talatang 1 Magpilay ka kayo sa Panginoon, o kayong mga anak ng mga pangyarihan. Magpilay kayo sa Panginoon ng malulagyan at kalakasan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kalulagyan marapat sa mga pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kanyang daan at kulayan. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig. Ang Diyos ng kalulatian ay kumukulo sa makatuwid. Bagay ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang tinig ng Panginoon ay puspos ng kamahalan. Ang tinig ng Panginoon ay bumabali ng mga sentro. Oo, pinagpuputol-putol ng Panginoon ang mga sentro ng Libano. Kanya namang tinalulso ng gaya ng buya, ang Libano at Sirion na gaya ng mailang na buyang baka. Umahawi ng liyaw ng apoy ang tinig ng Panginoon. Iyayanig ng tinig ng Panginoon ang ilang. Iyayanig ng Panginoon ang ilang ng Hades. Pinapanganak ng tinig ng Panginoon ang mga pusa, at tinugdan ang mga bulag. At sa kanyang templo ay nagsasabi ang bawat bagay na lulatian. Ang Panginoon ay naupo sa bahan ng parang hari. Oo, ang Panginoon ay naupo parang hari ang pakailanman. Ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan. Pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Amen. Salamat po. Magandang umaga po sa lahat. Kayo po'y mahali na makaupo. Amen. Purihin ng Panginoon sa umaga nito. Kumusta po kayo? Napakaganda ng panahon, makulimlim, hindi mainit, maginaw, sarap matulog, parang naka-aircon, sa lamig ng hangin. Sana palagi ganyan, ano? Presko. Amen. Okay, this time tayo po'y magpatuloy sa ating pag-aaral sa aklat po ng Colosas. Amen. At ang nakaraan po ay napag-aaral po natin ang mga pasasalamat ni Apostle Paul at ang kanyang panalangin para sa mga Thessalonica dahil sa kanilang pananampalataya na nagpapatuloy mula ng kanilang marinig, matanggap at maunawaan ang Ebanghelyo ng ating Diyos. Ay ito po ay hindi na po nila binitawan, bagkus sila po ay nagpatuloy ng may pagmamahal, katapatan at paggawa sa harap ng Diyos. Purihin ng Panginoon. At ngayon ay
pumunta po tayo sa ating teksto, sa ating pagpapatuloy, Kolosas 1, talatang 15 hanggang 20. Ang sabi po ng maraming Bible scholars, ang bahaging ito po ng Kolosas ay sa kanyang pagkasulat sa orihinal, ito po ay isang himno o isang awit, o isang tula na kanilang ginagamit sa kanilang mga pagsamba at pagtitipon. Na kung tutuusin, ayon po sa kanila, ay ito po ay hindi isang kumbaga, ito hindi isang isolated na bagay. Ito ay isang common o ito ay isang natural na ginagawa ni Apostle Paul sa kanyang pagsulat sa mga iglesia. At ito po, ang himnong ito ay tumutukoy at nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. At gayon din naman, meron din isinulat si Paul na mga bahagi ng himno sa ibang bahagi ng kanyang mga epistles o ng kanyang mga aklat. Ano po? Katulad sa unang Korinto, kabanatang 8, Pilipos, kabanatang 2, dito sa Kolosas, kabanatang 1, at meron pa pong mga iba. At ang lahat ng ito na mga tinatawag na himno na ginawang bahagi ni Paul ng kanyang mga sulat ay nakasentro palagi sa ating Panginoong Jesucristo. Pero lalantawan ko na po muna itong mga talatang binanggit ko na mga himno na bahagi ng mga sinulat ni Paul dahil gusto kong mag-focus dito sa ating teksto. Lord willing, ay matalakay din po natin yung iba sa mga darating na araw. Okay, dito po sa ating teksto, basahin natin magmula sa verse 15 hanggang verse 20. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature? For by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, dominions, principalities, powers. All things were created by Him and for Him, and He is before all things, and by Him all things consist. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. For it pleased the Father that in Him should dwell all, or that in Him should all fullness dwell. Verse 20, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him, I say, whether they be things on earth, or things in heaven. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. At kami po ay muling nandito sa inyong presensya. At kumbaga kami po ay naghihintay ng rasyon ng iyong ebanghelyo upang muli paglayin namin ang kalakasan dapat, ang kasiglahan na dapat ay meron kami sa inyong harapan. Kaya Panginoon, buong pagpapakumbaba po kami nandito at nagtitiwala sa iyo na sa pamamagitan ng iyong mga salita sa bahaging ito ng Kolosas ay ihayag mo sa amin ang mga katotohanan
na magbibigay sa akin ng mas malawak at higit na pagkilala sa inyo at sa inyong bugtong na anak sa pamamagitan ng paggabay ng inyong makapangyarihang banal na Espiritu. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, pagkukulang, at muli maging malaya po ang inyong banal na Espiritu na kumilos sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito po sa verse 15 at verse 18 ay binanggit po itong salitang firstborn. Napag-aralan na po natin itong salitang ito sa mga nakaraan po nating pag-aaral. Ang salitang firstborn ay meron po siyang dalawang kahulugan sa kultura at tradisyon at pamumuhay ng mga Hudyo, ano po, sa Israel. At ang kahulugan po nito una, pag sinabing firstborn, ibig sabihin, ikaw ang unang ipinanganak sa inyong pamilya. Okay? Merong mga iilang mga panganay dito. Ano? Ako, panganay po sa amin. Sino ba yung mga panganay dito? Sino ba yung mga panganay dito? Si Ate Lani, panganay. Wala na, dalawa na kami. Puro matatigas ang ulo mo yung mga panganay na nandito. Okay. So, yun po yung ibig sabihin ng panganay. Ano? Na ikaw ang unang ipinanganak sa pamilya. Pero meron pa pong isang kahulugan ang salitang firstborn sa mga Hudyo at sa salita ng Diyos. Ang ibig sabihin po nito ay superior, supreme, preeminent. Ano po? Yun po yung ibig sabihin. Na kung saan ay hindi lang ito tumutukoy sa pagkasilang. Ano po? Kundi ito'y tumutukoy sa karapatan at kapangyarihan na meron. Ito pong isang tinutukoy. Mamaya po ay matatalakay pa po natin yan. Isa pa pong gusto kong bigyan natin ng pansin dito sa ating teksto, ano po, ay yung mga pronouns na ginamit. Napakarami po nito, ano? Sa verse 15 or sa verse 16, meron ginamit ang for by him. And then, sa bandang dulo, meron pa by him, for him, verse 17, he is before all things, by him all things consist. Verse 18, he is the head of the church. Who is the beginning? That in all things he might have preeminence. Verse 19, that in him should all fullness dwell. Verse 20, by him to reconcile all things. By him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. So, nakita po ninyo, napakarami pong pronoun yan, pero lahat po na yan, isa lang ang tinutukoy, isa lang ang binabanggit, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kadakilaan. So, sa verse 15, ang sabi po nito, who is the image of the invisible God? Si Kristo po ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Okay? The firstborn of every creature. So, God is a spiritual being. Kung kaya hindi po siya nakikita. At ang Diyos ay hindi talaga makaring makita ng isang mortal na tulad po natin sapagkat siya po ay banal. At
dahil siya ay spirit at banal, ay imposible po na sa mga katulad po natin ay makita natin ang Diyos, sapagkat ang Diyos po ay sa kanyang kalwalhatian ay siya po ay nababalot sa liwanag ng kanyang kalwalhatian na hindi pwedeng malapitan ng sino man. John chapter 1 verse 18, ang sabi po rito, no man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Kung kaya ang Diyos po ngayon ay nahahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkakatawang laman. Sa speaker ba yun? Sa labas? Sa speaker. So, ang Diyos po natin, He is invisible dahil, hindi lang dahil siya isang spiritual na being, kundi dahil siya po ay nababalot sa liwanag ng kanyang kalwalhatian. Di ba yung araw, mga kapatid, halos pag yan ay talagang tirik na tirik doon sa itaas, halos hindi natin yan matingnan ng diretso, di ba? Kung wala kang salamin at mata lang ang gamit mo, talagang hindi mo matitingnan ng diretso ang araw. At kung pipilitin mo, maaaninan mo siya, pero pagkatapos mo siyang tingnan, parang nabulag ka, di ba? Nang parandali, biglang madilim ang paningin mo at medyo matagal bago makapag-recover yung iyong mata. Mga kapatid, ang araw na yan, kumpara sa liwanag ng kalwalhatian ng Diyos, ay parang yung pinakamalabo na bituin sa langit tuwing gabi. Ganun po katindi ang liwanag ng kalwalhatian ng Diyos. Kaya kung yung araw, hindi natin lubos na makita, at maaninag, lalong-lalo na po ang Diyos sa kanyang kabanalan at sa kanyang kalwalhatian. Ngunit salamat sa Kanya, sapagkat sa habag niya at biyaya, ninais niya na siya'y ating masilayan. At nasilayan nga siya ng marami sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sapagkat siya po ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At ang ating Panginoong Yesus, nung siya po ay pumarito, sa lahat po ng kanyang ginawa, ay inihahayag lang niya ang Diyos sa lahat. Bilang anak po ng Diyos, si Kristo, inihayag po niya maging ang kaibahan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na kung saan ang kalagayan ito sa lumang tipan ay hindi lubos at sa pagkahayag, kaya hindi rin lubos sa pagkaunawa ng marami. Subalit pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo ay malinaw po na inihayag niya maging ang kaibahan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kasi sa lumang tipan, hindi naman po binabanggit ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo na sabay-sabay. Subalit, pagdating po sa bagong tipan, sa pamamagitan ng ating Panginoon, nung siya po ay nabuhay na muli bago siya umakyat sa langit, ang sabi po niya sa kanyang mga disipulo, pumayo kayo sa lahat ng mga bansa. Sabi po niya, at sila ay turuan ninyo, bautismuhan, sabi niya, at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kung kaya ngayon, alam natin, kahit dito sa ating teksto, na yung mga him, he, whom, ang tinutukoy po rito, alam natin, ang Panginoong Jesucristo. Okay? At hindi po tayo dapat malito
kung ito ba yung ama o kung ito po yung anak. Okay? Dahil inihayag po ni Kristo ang pagkakaiba sa kanilang tatlo sa kabuuan po ng pagka-Diyos. Bagamat sila po ay pantay-pantay sa pagka-Diyos, yung Ama, Anak at Espiritu Santo, subalit sa kanilang persona at sa kanilang mga ginagampanan, sa kanilang mga opisina, bilang Diyos, bilang Creator, bilang tagapagligtas po natin sa redemption, ay meron pong pagkakaiba. Kahit sa ating kaligtasan, sa madalas po natin binabanggit, ang Diyos, ayon sa kanyang salita, ang Ama ang nagplano ng ating kaligtasan. At ang Anak ang gumanap doon sa plano ng Ama. At ang Banal na Espiritu naman ang nag-a-apply sa ating mga puso, sa ating mga buhay, doon sa plano ng Ama na ginanap ng Anak. Kaya ang sabi doon sa Roma, Kabanata 5, ang sabi po doon na ibinubuhos ng Banal na Espiritu sa ating mga puso ang pag-ibig ng Diyos. So, kung hindi po dahil sa paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi po magiging lubos na malinaw ang tatlong persona ng pagka-Diyos. Isipin nyo na lang po, kung walang Ama, kung walang Anak, walang Espiritu Santo, at tapos babasahin natin ang halimbawa yung John 3:16, for God so loved God that God gave His God. Medyo maging magulo po kung walang Ama at walang Anak. So, meron po silang papel na ginagampanan. At sa pagdating po sa mga papel na ito, ay meron po nakakasiwa. Walang iba kundi ang Ama. At ang Anak ay begotten ng Ama. At ang Banal na Espiritu ay nagmula sa Ama at sa Anak. Okay? The Son is begotten by the Father, while the Spirit proceeds from the Father and from the Son. At yung Banal na Espiritu po, He doesn't speak of Himself, but He speaks of Christ. Kaya napakalinaw po ng kanilang mga opisina. Nagiging malinaw lang po yan, mga kapatid, dahil sa ang ating Panginoong Jesucristo ay naparito upang ihayag sa atin ang Ama. Sapagkat ang pagkahayag ng kalikasan sa Diyos dahil sa kasalanan ay hindi nagiging sapat upang makilala ng tao ng lubusan ang lumikha. Okay? Kaya yung pagpapahayag ng kalikasan sa Diyos, katulad po ng sinabi sa, I think, Psalms chapter 18 or 19 verse 1, sabi niya doon, the heavens declared the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Yung pong pagpapahayag na yan ng kalikasan patungkol po sa ating Diyos ay hindi nagiging sapat, lalo na sa pagliligtas. Okay? So Christ is the image of the invisible God. Inihayag po ng Diyos, ng ating Panginoon ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang presensya. Inihayag po siya ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi nito, the firstborn of every creature. Ginagamit po itong phrase na ito ng ibang-ibang reliyon. At sinasabi po nila na ang Panginoong Hesus hindi siya totoong Diyos. Na siya po ay mas mababa sa Ama kasi siya ay nilikha lamang. Kaya sa iba naman siya ay tao lang. Kasi, ayan, malinaw, firstborn siya. Nilikha. Hindi po nila naunawaan na yung salitang firstborn ay meron po dalawang kahulugan. Yung unang
palagi nilang ginagamit. Hindi mo nila nakikita sa salita ng Diyos yung ikalawang kahulugan ng salitang firstborn. So, ito po pagbanggit dito na firstborn of every creature, ang tinutukoy po dyan, si Kristo, He is superior. He is supreme. Of all God's creation, Christ is above them all. Yun po yung ibig niyang sabihin, mga kapatid. Okay? Tingnan po natin yung ibang mga talata na binabanggit ang salitang firstborn. Exodus chapter 4, verse 22. Sunod po dyan ay Romans 8:29. Exodus 4:22, sabi niya, "And thou shalt say unto Pharaoh, Thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn." So nakita po ninyo, sinong nagsasalita dyan? Ang Diyos. Pinapasabi niya kay Moses, na sabihin ni Moses kay Pharaoh, na ang bansang Israel o si Israel ay ang kanyang anak at ang kanyang firstborn. So, paano naging firstborn si Jacob o si Israel? Di ba? Kung ang pangunawa natin ay katulad ng pangunawa ng mga kulto sa salitang firstborn na ginagamit dito sa Bible, eh magiging mali ang Diyos dito sa kanyang mga sinabi sa Exodus 4:22. Kasi si Jacob, meron siyang kakambal. Sino yung kakambal ni Jacob? Sino? Si Esau. Diba? Si Esau ang unang pinanganak. Si Jacob pangalawa lang. Pero gusto ni Jacob, siya yung panganay. Kaya nung pinapanganak sila, hinahawakan ni Jacob yung paa ni Esau. Nakikipagtunahan siyang lumabas doon sa pagkapanganak ng nanay nila sa kanya. Diba? Kaya napakasakit ng naranasan ng nanay nila. Sino ba yung nanay nila? Si Rachel. Napakahirap nung may mga anak ka ng kambal tapos nagpuunahan silang lumabas. Diba? Eh yan nga sa kintuan, magpunahan tayo lumabas dyan, mahirapan din tayo eh. Mas more yung nanay na nanganganak, di ba? Kasi gusto ni Jacob siya yung mauna, pero ang nauna, si Esau. Pero bakit dito, binabanggit ng Diyos na ang panganay niya ay si Jacob? John chapter 1, verse 4 and 5. John, to the 7 churches which are in Asia. In Asia po rito, hindi yung Asia natin ngayon, ano? Na Pilipinas, Japan, Indonesia, hindi po yan. Ang Asia po na tinutukoy dito ay yung Turkey, noong unang panahon. Po. So, grace be unto you, and peace from Him which was, and which is to come, from the 7 spirits which are before His throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, and, ano sabi niya? The first begotten of the dead. Sa ibang mga salin, ang ibig sabihin po ng first begotten, firstborn. Ano po? And the prince of the the kings of the earth, unto Him that loved us and washed us from our sins in His own blood. Hebrews chapter 1 and verse 6. Hebrews chapter 1 and verse 6. And again, when He bringeth in the first begotten into the world, He saith, Let all the angels of God worship Him. Sa ibang mga salin po, sabi po nito, again, when He is sending His only Son into the world, let all angels of God give Him worship. Dito sa isa, sabi niya, when He again brings His firstborn into the world, He says that all the angels of God worship Him. So, ibig sabihin po niya, first begotten,
firstborn. So, ang tinutukoy po dyan ay ang ating Panginoong Jesucristo at siya po ay pinapasamba sa mga anghel na ibig sabihin ang Diyos o ang ating Panginoong Hesus, hindi lang siya higit sa lahat ng nilikha ng Diyos, hindi lang siya higit sa lahat ng tao, hindi lang siya higit maging sa lahat ng mga anghel, kundi siya yung pinakahigit sa lahat. He is superior, He is preeminent. Siya po ang pinakamataas sa lahat bilang firstborn ng Diyos. Sa salitang Grego, ang salitang firstborn ay prototokos. Okay? Prototokos. Yan po ang Hebrew ng firstborn na ang ibig sabihin, maliban sa unang pinanganak, ibig din sabihin is superior over all. Okay? So, si Kristo po ang larawan ng Diyos at si Kristo po ang firstborn. Siya po ang superior sa lahat. Ibig sabihin, Christ is sovereign over all. Verse 16, ang sabi niya, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Kaya ang maganda natin pinag-aaralan is the preeminence of Christ, dahil malinaw na sinasabi dito sa mga talatang ito na ang ating Panginoong Hesus ay higit sa lahat. Dahil sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng mga bagay. Ito man ay nasa langit, ito man ay nasa lupa, ito man ay nakikita o hindi nakikita, at ito man ay mga trono, kapangyarihan, lahat na ito ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So nakita po ninyo mga kapatid, na kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, ay hindi po malilikha ang lahat ng mga bagay. Bakit po kailangan dumaan ang lahat ng mga paglikha sa ating Panginoong Hesus? Sapagkat ang Panginoong Hesus, siya po ang pinagmumulan ng buhay at liwanag. Because Jesus is the life and the light. Kaya upang magkaroon po ang lahat ng mga bagay ng buhay at liwanag, sila po'y nilikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. John chapter 1, verse 3 and 4. Sabi po ng Bible, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. So nakita po ninyo mga kapatid, Christ is the creator of all things. And He is the center of all His creation. Dahil ang sabi po rito, everything was created by Him and for Him. So lahat ng nakikita po natin sa mundo ito, maging hindi natin nakikita, mga kapatid, ito ay nilikha para sa kalwalhatian ng Diyos. Para sa kalwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Baka meron magtanong, Pastor, paano po yung impyerno? Yan din po ba ay para sa kalwalhatian ng Diyos? Yes! Bagamat meron mga nagsasabing no. Ano po? At yung iba, meron din hindi naniniwala na ang Diyos ang lumikha ng impyerno. Kasi, ang meron lang silang pangunawa is God is love. So how can a loving God create hell na walang gagawin kundi pahirapan at parusahan ng marami? So yun po yung pangunawa po nila. Pero mga kapatid, who has ability to create? Ang Diyos lang. Amen? Kaya maging yung hell, ang Diyos po ang lumikha niya. Ano yung purpose? For the glory of God. Kasi
once na yung mga makasalanan ay naibulid na po sa dagatang apoy, yun po ang pag-exercise ng Diyos ng kanyang judgment and justice. Yun po yung pag-satisfy ng hustisya ng Diyos. And to satisfy the justice of God is to glorify God. Kaya maging ang impyerno po ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Maging ikaw, kapatid, ako, at ang bawat isa, we are created for the glory of God. Kaya napakahalaga na yung mga ginagawa natin, yung mga iniisip natin, ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung may mga bagay tayong nagagawa na hindi nakakaluwalhati sa Diyos, we immediately go to our knees and repent in the presence of God. Bakit po? Because we are created for His glory. Kaya hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan because it is against the glory of God. Ito po'y salungat sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya hindi tayo nagpapatuloy sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Once na nakatapak tayo dyan, agad-agad umaalis tayo at naglilinis sa pamamagitan ng pagsisisi sa harapan ng Diyos. Kaya walang tunay na mananampalataya na nagpapatuloy sa kasalanan. Walang tunay na mananampalataya na nagpapatuloy sa kamalian. Pastor, meron po akong kilala. Therefore, hindi yan tunay na mananampalataya. Kasi ang tunay na mananampalataya, hindi na po yan nag-i-enjoy sa kasalanan. Bagkus, siya po ay nabe-burden o nabibigatan kahit doon sa pinakamaliit na anyo ng kasalanan, ang tunay na mananampalataya ay nabibigatan. Kaya yung mga hindi tunay sa mga ganitong mga pagtuturo at pag-aaral, hindi po sila tumatagal. Sila po ay umaalis dahil feeling nila sila'y laging pinapatamaan, sila'y laging pinag-uusapan. Pero yung tunay na mananampalataya, habang siya ay tinatamaan at nasasaktan ng salita ng Diyos, siya po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos. Bakit? Dahil alam niya na mahal siya ng Diyos, kung kaya siya'y itinatama ng Diyos. God loveth whom He corrects or whom He or sa mga bagay na nasa langit. Ano ba yung mga bagay na nasa langit? Yung kaharian ng Diyos, yung mga anghel, at yung mga bagay na binabanggit doon sa Revelation chapter, change the truth that it is from God. Ito po ay galing sa Diyos. Kung maalala niyo po, si Pharaoh, nung pinapalabas ng Diyos yung kanyang bansa sa Egypt, ano po, ang sabi ng Diyos sa Romans 11, maging si Pharaoh, ang Diyos ang nag-raise up sa kanya for that purpose, na mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Verse 17. Romans 11:36. Romans 11:36. Markahan po ninyo ang talatang nito sa inyong mga Bible. Roma, kabanatang 11, talatang 36. Ang sabi niya, for in Him. Sino yung Him? Si Kristo. Amen? For in Him, and through Him, and to Him, all things, to whom be glory forever. Amen. Basahin niyo po ito sa ibang salin. For of Him, and through Him, and to Him, for from Him, through Him, and to Him. So, ang lahat na nito, ang sabi niya, is to the glory, to Him be the glory
forever. Amen. So, ibig sabihin, ang lahat po ng kaluwalhatian, they belong to our Savior, sa ating Panginoong Jesucristo, magpakailanman. Sapagkat sa Kanya galing ang lahat ng mga bagay para sa Kanyang kaluwalhatian. Verse 17, and He is before all things, and by Him all things consist. So dito, napansin po natin, mga kapatid, itong mga paulit-ulit na pronouns, ano po, na kung saan ang laging tinutukoy ay ang ating Panginoong Jesucristo, na ipinapakita na ang tema po dito sa himnong ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang aklat po ng Kolosas, ang central theme po nito ay walang iba kundi ang superiority, ang sovereignty ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Colossians 1:14, in whom we have redemption. Sa Colossians 1:17, in Him all things hold together. Sa Colossians 1:19, in Him all the fullness of God was pleased to dwell in Him. Sa Colossians 1:22, we are reconciled in His body of flesh. Sa Colossians 1:28, we are made mature in Christ. Colossians 2 verse 3, in whom we are hidden all the treasures of wisdom. Colossians 2:6, in whom we walk in Him. Colossians 2:7, we are rooted and built up in Him. Colossians 2:9, in Him the whole fullness of the deity dwells bodily. Colossians 2:10, you have been filled in Him. Colossians 2:11, in Him also you were circumcised. Colossians 2:12, you were also raised with Him. Colossians 2:15, triumphing over them in Him. Colossians 4:7, we are fellow servants in Him. Colossians 4:17, the ministry that you have received in Him. So mga kapatid, ang central theme po nito ng Book of Colossians ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At dito sa verse 17, malinaw na sinasabi niya, He is before all things. Ito pong before all things, ito pong salitang before, ang tinutukoy po nito ay yung eternity past. Ibig sabihin, wala pa po ang lahat ng mga bagay, nandyan na ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya paano siya naging nilikha? Paano siya kasama nitong siyang nilikha? Kung before all things, ay nandoon na po siya ayon sa salita ng Diyos. Kaya ito po yung nakakalungkot at nakakapagtaka sa maraming mga kulto na nasa harapan po nila ang salita ng Diyos at binabasa po nila, subalit wala po silang kakayahan na maintindihan ang mga bagay nito. He is before all things. It means God was there, already existing before all things. Ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, si Jesus Christ was already there. Kaya ang sabi sa John chapter 1 and verse 1, in the beginning was the Word. Sino po yung Word? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa Genesis 1:1, in the beginning, God. So bakit gagamitin po yan ni John? Yung phrase na yan, na sa Diyos lang tumutukoy. In the beginning, God. And then John 1:1, sabi niya, in the beginning was the Word. Kasi nandoon ang anak kasama ng Ama. In the beginning, when He created all things. In the beginning was the Word. And the Word was with God. At ang salita ay kasama
ng Diyos. Kaya napakalinaw po, mga kapatid, He is before all things. At ang sabi niya, and by Him, all things consist. Sa verse 17, sa ibang mga salin, sabi niya, and by Him, all things hold together. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng bagay ay nananatiling tumatakbo ng maayos. Ibig sabihin, yung mundo, nagpapatuloy siya ng maayos, bagamat merong mga trahedya sa iba't ibang mga lugar, merong mga pumuputok na bulkan, merong mga pagyanig. By the way, itong linggong ito, yung manig ng konti dito sa Luzon, ano? Ewan ko kung nararamdaman ninyo, pero ako nararamdaman ko, ano? Pero si misis ko, hindi niya nararamdaman. Saka ba nakaupo nun? Nakaupo sa trono, si misis ko. Isipin mo, nakaupo siya sa trono, hindi niya nararamdaman. Dapat pararamdaman mo yun di ba? Pero mabilis lang kasi. Gumanon lang, mabilis lang. Pero ako nararamdaman ko. Tapos hinihintay-hintay ko kung meron pa o magpapatuloy pa. Salamat sa Panginoon. Puri ng Panginoon, wala na. Nakakatakot pa rin ang paglindol. Ano? Kahit nasabihin mong mananampalataya ka, ganito ganyan, pero pag lumindol, talagang makakaramdam ka ng hindi maganda kasi hindi naman natural na pangyayari yun. So, alam po ninyo, kung wala ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, itong mundo magugulaw na ora mismo. Ang lahat ng buhay mawawala na ora mismo. Pero ang lahat ng bagay, ang sabi ko ito, ay nagpapatuloy dahil ang Panginoon, He is the one who is holding all things together. Kung kaya ang lahat ay nagpapatuloy. Kung kaya ang araw patuloy na sumisikat at lumulubog, at ang buwan sa gabi sumisikat, at minsan sa araw, nandiyan pa rin siya, araw yung buwan, may sariling isip yung buwan na yun. Iba yung ikot yan kaysa sa araw, ano? Yung araw sa gabi, talagang wala yan dito sa atin, no? Pero sa yung buwan, nandyan siya paggabi, pero minsan wala siya sa gabi, pero minsan nandyan siya sa araw. Pinapakita lang na minsan may mga Kristiyano katulad ng buwan, no? Mga pasaway. Lumalabas sa sarili nilang rota, no? So, mga kapatid, ganyan po, lahat ng yan nagpapatuloy dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? Maging yung ating paghinga. Pag sinabi ng Diyos, tama na, stop. Abay, kahit na may butas pa yung ilong mo, kahit na may baga ka pa dyan, ano? At kahit na may hangin pa sa paligid mo, ano? Pag huminga ka, dahil sinabi ng Diyos na stop, wala na. Ano? Kahit pasabihin mo yung butas ng ilong mo, silaki ng butas ng braso. Kahit na ganun kalaki yung ilong mo, pag sinabi ng Diyos na stop, wala na. Kahit na tutukan ka pa ng oxygen, wala na. Hihinto na yan. Why? Kasi Christ is superior over all. Ano? Minsan yung mga tao, sinasabi nila, yung pagpili nila, yun ang nagdi-determine ng kanilang magiging eternity. Ano? O sige nga, pag namamatay ka na, piliin mo nga mabuhay pa. O, sige nga. Tingnan mo kung anong kapangyarihan ng pagpili mo. Wala. Amen? Ang pagpili ng Diyos may kapangyarihan, mga kapatid. Amen? Kaya sabi ni Kristo, you have not chosen me, but I have chosen you. Bakit? Kasi yung pagpili natin, walang kapangyarihan niya. Walang silbi yan. Amen? Ang pagpili ng aming Panginoon, ang kapangyarihan. Verse 18, and He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have preeminence. So, hindi lang sa langit, hindi lang dito sa lupa, but specifically, sinabi ng Panginoon, siya ang ulo ng kanyang church.
He is the firstborn of the church. Siya po ang higit sa lahat pagdating po sa kanyang iglesia. Kaya tayo po, nandito tayo, hindi dahil kay pastor o kung kanino man, kundi tayo po'y nandito because our head as a church ay ang ating Panginoong Jesucristo. We know that we belong to Him. We know that we belong with the brethren in Christ. Kaya hindi lang natin iniisip na tayo na narito ang church, kundi maging yung mga kapatid natin sa iba't ibang mga lugar, bahagi ng Pilipinas at bahagi ng mundo. Saan man dako, alam natin na kaisa natin ang mga kapatiran na yon sa Panginoon. Lalo na yung mga nangaral ng tunay na Ebanghelyo. Sa kasalukuyan po, ang tindi ng persecution sa Canada, lalo na sa UK. Yung UK, para bang nagko-convert na siya into Islam. At yung mga Kristiyano doon, talagang ikinukulong po sila dahil nananalangin sila. Remember sa Book of Daniel, nung nagkuntsaba yung mga eunuchs o yung mga governors ng hari na ipagbawal ang panalangin sa ibang Diyos at mananalangin lang dun sa rebultong itinayo nila, yung rebulto ni Nebuchadnezzar, at ang hindi manalangin doon at manalangin sa ibang Diyos ay itatapon nila doon sa pugon, doon sa kuweba ng pugon. Yun po yung ginawa po nila laban kay Daniel. Kasi si Daniel, isa siya sa mga governor at siya yung ginawang pinakamataas na governor. So napagtanto lang ni Nebuchadnezzar na yung batas na yun ay isinagawa ng mga ibang governor para mawala si Daniel. Kaya lang huli na nung nalaman niya. Nahuli na si Daniel na nananalangin. Pero bagamat, sa pugon ba o sa leon? Sa leon, tama? Tama? Yung sa pugon, yung ano yun eh, yung 3 Hebrew brothers eh. So sa leon, so nung itinapon si Daniel doon sa Den of Lions, mga kapatid, napatunayan yung kapangyarihan ng kanyang Diyos. Ngayon po, nangyayari yan sa Canada at sa UK, na pag ikaw ay nahuling na nanalangin, ikaw ay ipukulong. At ang masaklap pa, kahit na nanalangin ka lang sa isip mo o sa puso mo, hindi ka man nagsalita na ganito, our Father, ganito, ikaw ay ipukulong. Basta paano po nila malalaman na ikaw ay nanalangin sa puso at sa isip? Hindi naman nila hindi naman nila nakikita. Kasi meron pong instance na merong babae na tumayo a few meters away mula doon sa parang clinic ng abortion. Ano po? Kung saan inilalaglag sadya yung mga baby sa loob ng tiyan. Alam niyo ba paano yung pagpapalaglag po nila? May ipapasok sila sa mga babae na parang bunting at yung bata sa loob, gugupitin po yan ng pira-piraso. Ganun po yung pag-abort po nila. Mga halimaw po itong mga ito, mga kapatid. Mga monster, mga beast na walang konsensya, na yung bata sa loob, hindi nila tinuturing na human being. Imagine, nagtalaga sila ng batas para yung itlog ng agila ay hindi basagin, hindi paglaruan, at hayaan lang na mabisa. At kung sino man ang magwasak ng itlog na yan, ay makukulong. Pero yung baby ng mga tao na nasa loob na, kahit 9 months pa, basta hindi pa yung pinanganak, pwede bang ipa-abort? Ganyan kasama, ganyan kahalimaw ang tao. At kung alam po ninyo, kung hindi tayo niligtas ng Diyos, baka mas malala pa tayo doon. Nananalangin itong babae, a few meters away from this abortion clinic, at siya pinapansin ng mga pulis, nilapitan po siya. Anong ginagawa mo dyan? Nakatayo lang yung babae. Anong ginagawa mo dyan? Ang sabi, nagpipray ka ba? Ang sabi ng babae, oo, nagpipray ako. Nagpipray ako sa isip ko, sabi niya. At naging sapat na po yun para hulihin siya.
Mga kapatid, paano pag dumating sa Pilipinas ang ganyan? Magsisimba ka pa kaya? Maninindigan ka pa kaya para sa Panginoon? Pagbabawalan ka na ng mga kamag-anak mo, pag pumunta ka dyan, makukulong ka. Magsisimba ka pa kaya? Kaya mga kapatid, yung mga kapatid po natin, katulad sa UK at sa Canada, dapat nakikiisa po tayo dyan. Nakikialam tayo, and we pray for them. Katulad ng kung paano si Paul, ipinalangin niya yung mga mananampalataya sa Colossus, we pray for our brethren in other parts of the world, lalo na po yung mga nape-persecute. Yung mga mananampalataya sa China, they meet, they gather underground, patago. Dahil pag sila po'y nahuli, sila po ay uhulihin. Dito, napakalaya natin magtipon, napakalaya natin maglingkod, pero nakakalungkot, marami ang hindi naglilingkod sa Panginoon. Christ is the head of this church. Kaya kung kahit ano man ang mangyari, mga kapatid, kahit ano man ang dumating, katulad sa UK, katulad sa Canada, katulad sa China, katulad sa mga Muslim countries, mga kapatid, kahit ano man mangyari, tayo ay mapapatuloy sa biyaya ng Diyos because Christ is the head of the church. Christ died for you. Is it too much if you and I will die for Christ? Nawa, hindi loobin ng Panginoon na tayo masumpungang tumatakbo kung dumating po sa Pilipinas ang ganon. Kaya mga anak po natin, ipanalangin po natin yan. Alam po ninyo, pag yung mga anak natin malalaki na, yung mga Muslim dyan sa bayan, marami na. Ngayon pa lang, marami na. Sa high school, makikita mo yung mga estudyante Muslim kasi may takip sila sa ulo. So, pag malalaki na yung mga anak natin, yung mga Muslim dyan, marami na rin. Malay mo, yung mayor dyan sa bayan, isang araw, pag malalaki na yung anak natin, o pag wala na tayo, maging Muslim. At pag may Muslim na mayor dyan, talaga sila ng mga batas na pumapabot sa Muslim at nagpa-persecute ng mga Kristiyano. Mga kapatid, we don't know. So we need to pray. And we need to stand up. Kailangan manindigan po tayo. Why? Because Christ is the head of the church. Ibig sabihin, siya ang mananatiling may kontrol ng lahat ng mga bagay. Kaya tingnan po ninyo, lahat halos ng mga apostol, they died brutally. Brutal po ang kanilang pagkamatay, ang pagpatay sa kanila. Pero, sila po ba'y huminto? Sila po ba'y bumigay? Hindi po. Si Peter, nung ipapako siya sa krus, nakiusap siya. Ang sabi niya, pwede ba ipako ninyo ako pabaliktad? Kasi hindi ako karapat-dapat na mapako sa krus, katulad ng pagkapako ng aming tagapagligtas. Kaya si Pedro po, pinako po sa krus ng pabaliktad. Kaya mga kapatid, nawa loobin ng Diyos kung dumating dito, yung ganung bagay na katinding persecution, ay masumpungan pa rin tayo ng Diyos na nagpapatuloy. At ipanalangin natin sa ating mga anak na sila ay nagpapatuloy din sa kabila ng persecution. Because Christ remains supreme. Christ remains preeminent. Christ remains superior over all. Kahit ano pa ang dumating sa mundo ito. Colossians chapter 1 and verse 19. Verse 19 na po tayo. For it pleased the Father that in Him should dwell, or should all fullness dwell. Ano ito? Chapter 2 verse 9 ng Colossians. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Ano po ibig sabihin niya dito sa verse 19? Ibig sabihin po niya, ang lahat ng dapat nating malaman at matutunan patungkol sa Diyos ay nananahan sa
ating Panginoong Jesucristo. The fullness of the Godhead dwells in our Lord and Savior Jesus Christ bodily. Nananahan po sa Kanya, walang labis, walang kulang. Kung kaya nakita natin, maraming pagkakataon in-exercise ng Panginoon yung kapangyarihan niya bilang Diyos nung nandito siya sa lupa. Kaya mali yung sinasabi ng iba, maling term, bagamat hindi naman yun ang ibig nila sabihin, pero mali na sinasabi na si Kristo ay nagkatawang tao at hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Mali po yun, mga kapatid. Hindi hinubad ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos, kundi ito po'y tinakpan ng kanyang laman. Kasi pag sinabing hinubad, katulad nitong portion na to, pag hinubad ko ito, ibig sabihin, tatanggalin ko, iiwan ko sa isang tabi, hindi ko nakasama. Tama? Pero si Christ po, hindi niya tinanggal yung kanyang pagka-Diyos. Hindi niya hinubad, kundi tinakpan niya ang kanyang laman. But, maraming pagkakataon na ito yung in-exercise pa rin niya. Pag siya'y nagbibilagro, yun po ang pag-practice ng Diyos o pag-apply niya ng kanyang pagka-Diyos. Nung pinapakalma po niya yung bagyo, nung pinapalayas niya yung masasamang espiritu, nung pinakain niya yung 5,000, nung pinapagaling niya yung mga may karamdaman, yun po yung mga pagkakataon na ine-exercise ni Kristo yung kanyang pagka-Diyos. At kung siya po'y nagpapatawad ng mga kasalanan, malinaw na naunawaan ng marami na ine-exercise ng Panginoon yung kanyang pagka-Diyos. I think doon sa Mark chapter 14, yung babae doon na may dala ng oil na mamahalin, nung ipinahin sa kanya, sa bandang dulo, sabi ng Panginoon sa kanya, thy sins have been forgiven. Ang sabi ng mga Pariseo na nandoon, sino ba siya upang sabihin ng gayong bagay? Hindi ba ang Diyos lang ang nagpapatawad ng kasalanan? Anong sabi ng Panginoon? Ba't kayo nagkakagulo sa sinabi ko? Ano bang mas madaling sabihin? Ikaw ay huwag nang magkasala o ikaw ay pinatawad na sa iyong kasalanan? And then, dun sa isang may sakit, ang sabi niya, ano bang I think si blind Bartimaeus, ang sabi niya, ano bang mas madaling sabihin? Ikaw ay pinatawad na sa kasalanan mo or take up thy bed and walk? Kasi invalid po siya eh. No? Hindi siya nakakakilos sa kanyang sarili. Kaya, pwede ko bang sabihin doon sa invalido, halimbawa doon sa palengke, meron po naka-wheelchair doon, na talagang medyo malala na yung karamdaman, kaya nakakatamad. Dati binigyan ko ng limos yun eh. Pero nung nakita kong sumunod, parang tinatamad na akong bigyan ng limos eh. Ang lakas pa manigarilyo eh. Baka pag binigyan ko ng limos eh, bili lang na sigarilyo eh. Pwede ko bang sabihin dun sa kanya, tumayo ka dyan at itulak mo na yung wheelchair, umuwi ka na. Pwede ko ba sabihin yun sa kanya? Hindi. Kasi wala akong kapangyarihan na sabihin nyo, kahit ay kuya dyan, wala eh. Kaya sabi ng Panginoon, ano ba mas madaling sabihin? Pinatawad ka sa kasalanan mo? O tumayo ka na dyan at alisin mo na yung higaan mo dyan at umuwi ka na. Ibig sabihin, yung parehas na bagay na yun, Diyos lang ang may kapangyarihan gumawa. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon, ba't umaangal kayo na pinatawad ko siya? May kapangyarihan akong magpatawad, katulad ng may kapangyarihan akong magpagaling. Kasi Diyos ako. So indirectly, mga kapatid, yun ang mensahe ng salita ng Diyos doon sa bahagi yun. Because in Christ dwell the fullness of the Godhead bodily. And then, verse 20, sa panghuli po. And having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself, by Him, I say,
whether they be things in earth or things in heaven. Now, this verse is talking about reconciliation between God and man, which was made possible only through the blood of our Lord Jesus Christ. We have been nagkaroon po tayo ng pagkakasundo, reconciled. We have been reconciled with God through the blood of Christ. And now we have peace with God. May kapayapaan na tayo sa Diyos. Dati wala eh. Parang wala. Di ba, nung unang punta sa inyo, nagsalita ng Diyos, tapos binabahagi, parang ayaw mo, hindi ka at peace, parang nire-resist mo, di ba? Pero ngayon, mahal mo na yung salita ng Diyos. Sa ibang tao, hanggang ngayon, ganyan pa rin. Yung iba, sasabihin ka pa, sa iba nyo na lang po, ibahagi. Why? They do not have peace with God. They are not reconciled with God. Pero tayo, bilang mga iglesia, o bilang iglesia ng Panginoon, tayo po'y pinagkasundo. Pero, naging posible lang po yun sa pagitan ng dugo ni Kristo. By Him, to reconcile all things unto Himself. By Him I say, whether they be things on earth or things in heaven. Basahin ko sa ibang salin. Through Him, uniting all things with Himself, having made peace through the blood of His cross, through Him, I say, uniting all things which are on earth or in heaven, through Him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of His cross, whether things on the earth or things in the heavens. Now, ano yung pinagkakaisa ng Panginoon sa Diyos na mga bagay dito sa lupa at na mga bagay doon sa langit? At tinutukoy po dyan yung kanyang iglesia. Dahil siya ang ulo ng iglesia. Ipinapakita na ang lahat ng kabahagi ng kanyang iglesia, ang lahat ng kanyang hinirang, ang lahat ng kanyang iniligtas ay may pagkakaisa kay Kristo. Yan man ay lahat ng mananampalataya dito sa mundo ngayon, o yan man ay mga mananampalataya na nandun na sa langit. Hindi ibig sabihin na dahil nasa langit na sila at tayo nandito sa lupa ay magkaiba na yung kalagayan po natin. No! We are all the same. We are all one, and we are all equal in Christ. Because we have only one head, and that is Christ. He is the head of the church. Kaya mga kapatid, kung nasa mundo ka, walang ganito. Ang meron sa mundo, kaguluhan. Ang meron sa mundo, pansamantalang kasiyahan. Ang meron sa mundo, pansamantalang kapayapaan. Ang meron sa mundo, pansamantalang kasinungalingan na nagdadaya sa ating mga buhay. Kaya maraming mga tao, doon sila kumakapit, doon sila nagtitiwala, pero dapat tayo mga kabahagi ng Iglesia ng Panginoon ay magpatuloy na magtiwala sa ating Panginoon Jesucristo. Araw-araw, bawat saglit ng ating buhay, siya lang at walang iba, sapagkat siya ang pinakamataas, siya ang pinakamakapangyarihan. Kaya dapat sa Kanya lang tayo nakatingin, sa Kanya lang tayo nagtitiwala, sa Kanya lang tayo sumasandal. At wala nang iba. Kung darating ang panahon, tayo pinagpapala ng Diyos, tayo binibigyan ng Diyos ng mga bagay-bagay, dapat hindi nawawala yung ating pagtingin. Hindi nagbabago yung ating pagmamahal sa ating Panginoon Jesucristo. Dapat hindi baguhin ng material na bagay ang ating puso at ang ating isip. Dapat hindi baguhin ng kakaunting kayamanan ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Dapat manatili tayo nagtitiwala, nagpapatuloy, nagpupuri, nagpapasalamat at sumasama sa Panginoon. Ano man ang maabot natin na estado dito sa mundo ito, o kahit na wala tayo maabot,
Kung malugod ang Diyos na marating tayo dito sa ating kalagayan, purihin ang pangalan ng Panginoon. Gayamin natin si Job na kahit nung nawala sa kanya ang lahat ng mga bagay sa iisang bigla, ang sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Christ is above and superior over all. And He is the head and the firstborn of His church. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita. Maraming salamat po sa mga paalala po ninyo, sa mga katotohanan nito, na hindi kami dapat mag-alinlangan. Hindi kami dapat manglupaypay. Bagamat may panahon na kami nanghihina, na kami nalulungkot, nadidiskurahe. May mga panahon na para bang kami natatabangan o parang aayaw na. Pero Lord, dapat panghawakan namin itong mga katotohanan nito. At masumpungan nyo kami nagpapatuloy sa kabila ng lahat ng ito. Sapagkat ang aming Panginoon Hesus, He is above overall. He is superior. He is preeminent. Siya po, He is sovereign, Panginoon. Kaya kung hahawak kami sa iba, ang patutunguhan po namin ay pagkawasan. Kung magtitiwala po kami sa iba, ang patutunguhan po namin ay kapahamakan. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami in our everyday lives na kay Kristo lamang higit sa lahat magtiwala. Kay Kristo lamang tumakbo. Kay Kristo lamang tumawag. Kay Kristo lamang sumampalataya at magtiwala. Hindi lang sa kaligtasan ng aming kaluluwa, kundi maging sa pang-araw-araw naming pamumuhay, sa mga pangyayari sa aming mga buhay, sa mga pangyayari sa buhay ng aming pamilya, sa mga pangyayari sa aming kapaligiran. Lord, we will trust and believe only in our Lord Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus, tumamig na namin. Amen. I hope ay po para sa Diyos. This time, ulitin po natin ang ating awit sa ating pagbabalikan.